Eto, mainit na balita. May pwesto pa nga ba ang mga Filipino players matapos mag-update ang Japan B-League sa eligibility rules nito at i-expand ang mga bansang pwedeng pumasok sa liga? Papasukin na nga ba ni Wael Arakji ng Lebanon ang B-League matapos buksan ng Japan ang pinto para sa mga Lebanese imports? Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Alam nyo ba, simula next season, baka lumiit na ang oportunidad ng mga Pilipinong basketball players sa Japan B-League. Ganito kasi yon. Dati, limitado lang ang Asian imports ng B-League. Kasama lang ang Pilipinas, China, South Korea, Chinese Taipei, at Indonesia. Tapos nung nakaraang season, nadagdagan ng Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, at India. Ngayon, isasama na rin ang Lebanon at malamang kukunin agad si Wael Arakji, isa sa mga top guards sa Asia. Habang lumalawak ang listahan ng Asian countries na pwedeng magpadala ng imports, mas humihigpit ang kompetisyon para sa mga Pinoy. Isa pa, bawat B-League team pwedeng kumuha ng isa lang sa dalawang klase ng import. Isang Asian import o isang naturalized player. Ang problema, mas pinipili ng malalaking teams ang mga naturalized na Amerikano tulad nina Josh Hawkinson, Alex Kirk, Ryan Rossiter, at Gavin Edwards. Mas malalaki, mas established, mas sure ball sa performance. Para naman makapasok ang isang Pinoy bilang Asian import, kailangan may Philippine passport. At kung Phil foreigner, kailangan ay nakapaglaro na siya sa Gilas bilang local sa isang FIBA tournament. So, sa madaling salita, kung ikaw ay isang Pinoy at kung wala ka sa criteria na yan, out ka na agad. Well, marami magsasabi na pwede naman sa Korea, may pag-asa pa. Ika nga, ang rule lang kasi doon, only full-blooded Filipinos ang pwedeng maging Asian import kahit born abroad pa to. Kaya maraming Pinoy na din ang naglalaro sa KBL, gaya ni na JD Kagulangan na naging Rookie of the Year pa, Ethan Alvano, Carl Tamayo, SJ Belangel, Justin Gutang, Juan at Javi Gomez, Kevin Cuyambao, at ngayon, si Arvin Tolentino na pumirma ng bagong kontrata sa Seoul SK Knights. Kung hindi pa rin makakapaglaro sa Japan o KBL, Taiwan is the key. Sabi nga ng iba, may ilang Pinoy players din kasi ang naglaro na sa Taiwan tulad ni na Richie Rivero, Jordan Heading, Jason Brickman, at KG Canaleta. Pero malinaw, ang sentro talaga ng migration ng Pinoy basketball talents ay Japan at Korea. At kung patuloy ang pagdami ng eligible Asian imports habang tumataas ang demand para sa naturalized players, lalong masisikipan ang daan ng mga Pilipino. Para sa akin, hindi pa naman sarado ang pinto ng Japan para sa mga Pinoy players, yun nga lang hindi na kasing bukas katulad ng dati. Well, unang-una siguro, kung gusto mong makapasok sa ganitong level ng liga, like KBL at B-League, kailangan mag-stand out ka. Pilitin mong i-level up ang game mo kung gusto mo talagang mapansin ka outside the Philippines. Hopefully lang na marami pang Pinoy players ang makuha sa B-League kahit na tumaas palalo ang kompetisyon, but I'm sure mag-stand out pa din ang Pinoy sa Asia.